I'm belligerent of this word, but it's gaslighting. Gaslighting. Ang gaslighting, mga kasumbrers, ay noun. Ito po yung tawag sa psychological manipulation or kinukontrol mo yung isipan ng tao, yung kanilang pag-iisip na sometimes magli-lead sa biktima, na magdudulot ito sa biktima na i-question na nila yung sarili nilang pag-iisip, yung kanilang sariling opinion, sariling thoughts, sariling pag-iisip. Kung pa in general, mga kasumbrers, so, kinokontrol mo yung isipan ng iyong biktima o ng isang tao. Parang ayaw natin itong ganito, mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay deception, brainwashing, manipulation, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Shifting blame is a common gaslighting tactic. Gaslighting. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Alam niyo ba, mga sombreros, na merong dalawang tao sa Biblia ang hindi namatay ang kanilang pisikal na katawan? Ang kanilang pisikal na katawan, mga sombreros, ay hindi namatay dito sa lupa, bagkus ay kinuha sila diretsyo ng Panginoon. Una ay si Enoch. Si Enoch po ang great-grandfather ni Noah at kinuha siya ng Diyos, mga sombreros, because he walked with God. Ibig sabihin po, faithful siya sa Panginoon, mga sombreros. And he lived 365 years, mga sombreros, dito sa lupa bago siya kinuha ng Panginoon. Ang pangalawa, mga sombreros, ay si Prophet Elijah. Si Prophet Elijah po ay hindi namatay bagkus kinuha ng Diyos ang kanyang katawan, no, siya mismo, mga sombreros, sa pamamagitan po ng chariot of fire or yung karwaheng apoy. So pareho sila ng ginawa, mga sombreros, si Prophet Elijah at si Enoch. Winarningan nila yung tao na merong paparating na judgment at merong paparating na hatol, mga sombreros, ang Diyos. And yun nga, no, mga tao pag hindi nagsisi. And dito natin makikita, mga sombreros, na ang mensahe, ang misteryo ng Biblia, mga sombreros, sometimes very, kumaga pa, puzzling. Hindi mo kayang isipin, imagine ng ating mere comprehension, mga sombreros. That's why it's very important also na magkaroon tayo ng time sa pagbabasa din po ng Biblia, because this will also give us knowledge and wisdom in general. Meron pa sanang isa, mga sombreros, si Melchizedek, pero masyadong limited or hindi enough yung resources natin para ma-prove na isa siya sa mga taong hindi naka-experience ng physical death dito sa lupa. That's according sa whatchristianswanttoknow.com. At yan ang konting kalamang dapat na alam mo. Mula rito sa Davao del Norte, ito po ang yung hamak na lingkod ko, Sombrerong Dennis, na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat, mga Sombrerong, sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge. See you sa next segment, Pastor Sen pa. Alam po. I love you all.